once that will be raised in the Supreme Court on the ground that the filing on February 2 is defective in the sense that it's filed within the 1-year bar, may problema sila dyan. Malaking problema yan. Hindi valid yung pag-file, kung ibig sabihin. Ang pag-uusapan po natin, ito nga pong impeachment complaints na inihain naman po laban kay Vice President Sara Duterte. Alam natin, Pebrero 6. Ngayon dapat sana, di ba, yung pagkakaalam ng nakararami na ating mga kababayan na po pwedeng matatapos yung 1-year bar rule kaugnay noong inihain na unang impeachment complaint laban sa kanya. Ang tanong, attorney, bakit po maaga? Nakikita ho ba ninyo walang problema po dito sa pag-file ng maagang impeachment complaint laban sa Vice Presidente kamakailan? Medyo komplikado yan kasi very specific yung desisyon ng ating Supreme Court, no? Doon sa desisyon nila noong July 2025, ni-specify ng Korte Suprema na February 6, saka yung malilift yung 1-year bar. Nagtataka ako bakit nag-file ang bayan muna ng impeachment lihis doon sa mandato ng Korte Suprema. At ini-interpret nila according to what they think. Alam mo, sa tinatawag nating statutory construction, what is clear is yun ang magpiprevail. The decision is not ambiguous. It's not subject to interpretation. So, magkakaroon ng problema yan. Pwedeng ma-question yan in the sense na it is filed within the 1-year bar rule pa rin yung period. So considered yan as barred yung complaint na yan. Kung mayroon man maghain ng question sa Supreme Court. Opo. Ang paliwanag po ng yung kampo po, yung grupo na naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong February 2, kung hindi ako nagkakamali, bago nga itong araw na ito, ay dahil po doon sa desisyon ng Supreme Court, itong latest po, kaugnay nga po doon sa motion for reconsideration na patungkol po sa depinasyon ng session days. So, ibig sabihin daw, ang paliwanag nila, dahil po sa bagong depinasyon ng session days, lumalabas na pwede nang mag-file ng ikalawang set ng complaints simula pa dapat noong Enero, yung January 16. At hindi na kailangang hintayin pa daw yung February 6, 2026. Dahil po dito sa salitang session days, attorney, pakipaliwanag po nito. Hindi mo pwedeng i-presume yan. Kasi subject to ano din yan, scrutiny kung ano ang bilang, no? Siguro kung yun ang intensyon ng Supreme Court, then part of their final decision after junking the motion for reconsideration, they should have visited the decision which may nakalagay doon na February 6. Dapat binago din sana nila yon. Hindi nila ginalaw yon. So that prevails. Kasi i-interpret mo which one prevails over the other. Kung sarili nilang interpretation versus a very clear provision or specific hand-in ng Korte Suprema, medyo may issue tungkol dyan. Hindi klaro yan.
na dahil sa interpretation nila between session days and calendar days, they will already make a judgment versus the very clear uh, uh, decision of the Supreme Court. Di ba? Opo. So, para po sa inyo, ang dapat masunod yung unang desisyon ng Supreme Court patungkol dito dahil dito sa ikalawang desisyon po nila, sabi naman malinaw din na pinagtibay nila yung naging unang desisyon nila. Pero hindi po malinaw Yes. doon sa motion for reconsideration na desisyon po nila na inihain po ng House of Representatives na nakaspecific na binago na nila yung unang desisyon nilang February 6 na mas maaga dapat kayo mag-file ng impeachment complaint laban sa isang opisyal. Hindi po binago eh. Pinatibay pa nga yung unang desisyon eh. Pinatibay pa. Opo. Kasi kung binago nila, di dapat ginrant yung motion for reconsideration. Hindi nga binago. Opo. Dininay nga yung motion for reconsideration. So, paano naman magkakaroon ng pagbabago? Kasi, very simple lang ang dyan. If the intent of the Supreme Court, by comparing the session days versus calendar days, kung yun ang intent, and then, dapat sana, the Supreme Court mismo would have also changed the February 6 statement nila. Hindi nila ginalaw yun. So that should prevail over any other interpretation, di ba? Opo. When it is clear and unambiguous, that should prevail over any other interpretation. So, well, pagsamantala, hindi muna yan issue. Kasi wala pang nag-raise. Pero, Yes. once that will be raised in the Supreme Court on the ground that the filing on February 2 is defective in the sense that it's filed within the 1-year bar, may problema sila dyan. Malaking problema yan. Hindi valid yung pag-file, kung ibig sabihin. Opo. Para po sa mga ilang kongresista at yung mga complainant po nito, hindi po malinaw po para sa kanila. Baga confusing po yung naging latest decision ng Supreme Court. Sa inyong paningin, attorney, kayo rin ho ba ay confusing din po ba itong naging desisyon, itong desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa motion for reconsideration? Yung mga ayaw kasi ng decision, siyempre, guguluhin nila yan, sabihin nila confusing. Pero, very clear and unambiguous. Opo. Yung desisyon, walang pagbabago doon sa July 25. So, babalik din yan sa Korte Suprema. Sino bang makapag-clarify niyan? Kasi sila yung nag-interpret eh. Di babalik din sa Korte Suprema yung issue na yan. Once there is 1 or 2 or 3 people that will raise this issue in the Supreme Court that the filing on February 2 by the Bayan Muna is effective. It is contrary to the Supreme Court ruling that the 1-year bar rule would only end on February 5 or 6. Yun ang very clear na ng Korte Suprema. Opo. Pero pwede kahit nag-desisyon ang Supreme Court attorney na final at immediately executory nga itong desisyon nila, maaari ho bang humingi ng kalinawan dito ang mga complainants, sa mga nagrereklamo patungkol nga po dito sa desisyon po ng Supreme Court? Magiging question dyan is the fact na tinanggap ng House of Representatives, tinanggap ng Secretary General, at kung ipo-forward man yan
within 10 days to the office of the Speaker, then it will be endorsed within 3 days to the... Pwedeng questionin na yan, na it violated the 1-year bar. Ganon din ang mangyayari yan sa una. Because February 2 would mean that nasa 1-year bar rule pa yung time na yan. Contrary to the February 6 na sinabi ng Korte Suprema. Opo. Attorney, ilan din po sa mga kongresista o Grave- mga... Yes po. In grave abuse of discretion ng House of Representatives yan for receiving a complaint and endorsing it to the Committee on Justice. Opo. Pero kung gusto ng Kamara, Attorney, na malinawan lang doon sa session days and calendar days, po pwede naman po nilang i-apela yan o hingin doon sa Supreme Court. Dapat pa ba? Okay. Habang wala pang nag-question dyan, it is considered as valid. Unless may mag-question na mali yung pagtanggap. Kasi nasa 1-year bar rule pa ang February 2. Opo. Pero Attorney, ano ho bang value o epekto nitong desisyon ng Supreme Court sa ating bansa? Lalo na po sa mga mambabata, sinasabi na parang binago ba? Kasi nga dahil sa desisyong ito, dahil sa aksyon na ito ng Supreme Court, ay magkakaroon po sila ng mga pagbabago sa kanilang mga rules. So, meron ho bang overreach na nangyari dito sa naging desisyon po ng Supreme Court? Well, nakakatawa nga yung sinasabi ni Defensor, yung Congressman Defensor, at itong sinatawag ng ating mga kababayan na Tuta Soto or School Buko Senator, na question nila yung Korte Suprema na desisyon. They should have looked at the Constitution that the final arbiter of the interpretation of the law is the Supreme Court. Wala yan sa function ng Senado, wala yan function ng congressman. It is the Supreme Court that is the supreme that interprets the law, the Constitution. So, paano na kaya kung i-questionin nila yan? Hindi na ang Supreme Court, Senado na or Congress na ang interpreter of the law. Hindi na yung Korte Suprema. That's usurpation of the power of the Supreme Court, which is provided for in the Constitution. Di ba? So, sinasabi nga nung defensor, ay wala daw pakialam ang Korte Suprema dahil they will create their own rules. O kung gusto nilang gumawa, kung ayaw nilang sundin yung Korte Suprema, pwede daw. That's a lot of stupidity going on in that kind of a statement. Di ba? Opo, humantong pa doon sa panukalang magkaroon ng tsa-tsa, Attorney, dahil para upang ayusin nga itong impeachment process. Alam mo, galing yan kay Tuta Soto, yung statement na yan. I dare him. Dinidare ko nga at saka marami sa amin nagdidare sa kanya. Sige nga, subukan mo nga mag-amend ng Constitution kasi sa matagal ng panahon, ang Senado ay parating umaayaw sa mga proposal to amend the Constitution. Hindi lamang sa panahon dito ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni Noynoy, ni GMA, even up to the time of Ramos, there were already attempts to amend the Constitution. Pero pagdating ng proposal ng House, umaayaw ang Senate kasi nagkakaroon ng question doon sa voting separately o voting as one. Gusto ng Senado, voting separately. Pero hindi pa klaro yung interpretation ng Constitution dyan. Hindi pa kasi na talakay ng Korte Suprema directly yung issue na yan. Kaya nga
yung attempt sana nila ni Martin Romualdez na magkaroon ng pirma or proposed people's initiative was precisely to address the issue of anong pangalan nito? Issue of whether it should be voting separately or voting as one. Yun ang issue diyan. So, Yes po. magkakaroon po tayo ng interpretation uli ng. So that's why I dare the Senate President, siya yung may idea ng sulong daw ang charter change. Sige nga, tingnan natin kasi pagka mawalan sila ng control, baka ma-abolish pa yung Senado kung magkaroon ng charter change. Maraming may gusto na i-abolish na yung Senado dahil the Senate, waste of money lang yan eh. Sila nga, nag-away-away parati eh. O ngayon, apektado yung issue, yung sa Blue Ribbon Committee, hindi tinanggap yung report ni Ping Lacson. Maraming umaangal doon. Tapos gumawa yung minority ng sarili nilang report. So, that means to say that ibig sabihin, pampagulo lang yung Senado sa bansa natin. So, if they will propose a charter change, I dare them. Sige nga, tingnan natin kung di ba ma-abolish yung Senado pagka nagkaroon na ng pagkakataon ang taong bayan na palitan yung ating saligang batas. Opo. Attorney, ipasa ko po kay Partner Admar para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Attorney, Yes po. Mayong buntag si Admar po ito. Isang tanong lamang po. Sakali pong umusad po ang inyo pong inihain kasama po ninyo mga kasamahan na impeachment complaint, no? Pangatlong impeachment complaint sana. Sa tingin nyo po, kung pagbabatayan yung unang dalawa na inilatag at tinalakay po sa House Committee on Justice, mas mabigat po ang inyo pong daladalang mga argumento at mga ebidensya po at mahihirapan ang mga kongresista dito na maibasura po ang inyong complaint. Tama po kayo, Admar. Kaso feeling namin, this is our personal view on the matter. Talagang deliberate yung hindi nila sa pagtanggap, no? Kasi it seems na they anticipated na talagang pulido yung impeachment complaint namin, yung sa amin nila Defensor, nila Topacio. So to us, it was a deliberate attempt to deny us of the filing ng aming complaint. At saka, with due respect, maski yung bayan muna, may laman naman din yung complaint nila, unlike doon sa De Jesus. Masyadong premature yung pagbasura. Kasi doon sa level ng tinatawag nating determination of substance, hindi pa dapat nililitis yun. Hindi pa dapat pinapa-explain or tinatanong kung anong basis ng charges. Kasi determination of substance only means na tinitingnan lang yung allegation of facts is if it amounts to impeachable offense. Pero hindi na nila tinalakay yung issue na yan, kundi pati yung mga ebidensya na pinagtatanong na nila in the case of for example, Admar, yung tanong nila tungkol doon sa drug addiction. There was allegation na drug addict si Marcos. Wala daw ebidensya na makapagsabi na yung pagka-drug addict ni Marcos may kinalaman sa manage niya ng ating bansa, ng ating gobyerno.
wala pa naman yung issue na yun. Ang issue lang, kung yung narration or allegation na may drug addiction si Marcos or lulun sa droga or nagtitake ng droga, iyan lang naman ang titingnan muna. Is there any allegation to that effect that will be tantamount to betrayal of public trust? Yun pa muna ang titingnan. Hindi mo na yung may ebidensya ba? Doon na yun sa trial. Kasi tulad ng sa amin, mayroon din kaming aligasyon na yan, papatunayan namin yan by the presentation of witnesses. Ipipresent namin si Senator Amy. Ipipresent namin yung may mga kinalaman na nagda-drug siya. Ang issue kasi doon sa drugs, it's not because na naapektuhan yung pagmamanage siya ng gobyerno. Doon pa lang sa, kung isang opisyal ay kumukuha ng drugs, nagtitake ng drugs, ano yan culpable violation of the Constitution. Kasi pagka presidente ka, mayroon kang oath of office. Pagka mayroon kang oath of office, sinasabi mo that you will execute the law of the land. You will follow the Constitution. Nagpe-pledge ka doon sa pag-oath taking mo. Ngayon, kung you have to execute the law, hindi ka nag-execute ng law kasi binabiolate mo yung law dahil nagdodroga ka. You violated the Constitution. You violated your oath of office. Kasi ikaw mismo ang nagbibigay ng ehemplo na huwag sundin yung batas. Kasi ikaw mismo ang nagbabilit ng batas dahil nagdodroga ka. The issue should have already been considered. Pero yun sa trial yun. Pero premature at talagang kitang-kita mo yung mga alipolis ni Marcos na nakaupo doon sa Justice Committee. May intensyon na sila na hindi talaga papalampasin yung bayan muna na complaint for impeachment. Hindi nila talaga papalampasin. Opo. Ngayon nabasura po itong dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Attorney, si Jade po pala ito. Sa tingin po ninyo, itong impeachment complaint ni VP Sara Duterte ang uusad dyan po sa Kamara ngayong, sa Kongreso ngayong taong ito? Ang tingin ko dyan, kasi si Marcos nagsabi na pabor siya dyan sa impeachment. Nung una, ayaw niya ng impeachment kuno, ayaw niya. Pero ngayon, may mga indication na gusto niya. Siyempre, ang mangyayari dyan, magkaiba yung rules. Pagka kay Sara, they will loosen the determination of substance. Papalusutin nila yan para magkaroon ng trial. At henceforth, magbubutuhan yan, ipapadala nila sa Senado yan. Whereas kung kay Marcos, ibabasura nila sa umpisa pa lang. So, diyan natin makikita yung favoritism. Diyan natin makikita yung imbalance ng pag-treat ng impeachment by members of Congress. At kapag na-desisyonan ng Kamara at ipinasa nila sa Senado, ang sabi ng Senate President, forthwith, agad-agad ay sisimulan po yung impeachment proceedings laban kay Vice President. Si Iskol Bukol, nagpakita na ng kanyang bias. Kaya nga galit na galit siya sa Korte Suprema. Dahil hinigpitan daw yung rules on impeachment. Mahirapan na daw mag-impeach. Hindi naman siya nagbabasa eh. Yun ang problema. Nag-aabogado siya, hindi nga siya kumuha ng law subjects eh. Pero kung magsalita, akala mo talo pa yung mga abogado eh. So yun ang problema ng ating mga opisyal sa ating bansa. Sa tingin po ninyo, Attorney, may kinalaman po ang impeachment proceeding o impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaya't naudlot po yung mga umuugong na mga balitang may palit liderato dyan sa Senado? Well, I don't know if it is related, but
siguro yung ang pinaka reason talaga na ah, nagkaroon ng palit ulo diyan sa Senado or palit leader, yung kabulastugan na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Maraming umangal. Hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan ng majority because nagiging bias yung punteriya ng leadership towards, really looking into the culpability and accountability of people who are involved in stealing trillions of pesos of our people's money. Yun ang talagang, yun ang tingin ko na hindi na nagkakaroon ng dismaya ang mga membro ng Senado. Kaya ayaw na nila kay Tuta Soto. Opo. Pero kung kayo pong tatanungin, ano naman po ang masasabi po ninyo kung sakali mang natuloy yung Senate, yung pagpapalit liderato dyan sa Senado, itong si Senator Loren Legarda ang posibleng umupo sana dyan kung natuloy yung bali-balita? Well, maganda yon in the sense na magkakaroon ng pagbabago yung outlook ng Senate doon sa issue ng pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee. Kung mapapalitan yan si Coratong Beling Senador, mabigyan ng ibang leadership ang Blue Ribbon, baka magkaroon ng satisfaction ang mga senador na iba, yung ating mga taong bayan, makikita nila na honest to goodness yung investigation para tumbukin talaga yung mga tiwali doon sa ghost projects na flood control at saka mga substandard projects. Yun po ang baka yun ang magiging purpose bakit nila tinutulak magpalit ng leadership ng Senado. Opo. At ngayon, impeachment, politika ang naiisip at nababalita. Pero yung ginagawang investigasyon o mga sabit o mga dawit nga po nitong flood control anomaly, ano naman po yung masasabi po ninyo sa kahihinatnan nitong investigasyon po ng Senado at maging ng ICI pa? Ng ating pamahalaan mismo patungkol nga po dito sa malawakang katiwalian. Unang-una, without elaborating, I will just cite one instance na klarong-klaro na kabulastugan ni Coratong Baleling Senador. Yung nagpresenta siya ng 2 testigo, nakatakip yung muka. Gusto nung tinuturo si Diskaya. Sabi ni Diskaya, baka pwede bang tanggalin yung kanilang takip? Ayaw ipatanggal. Tapos nung nagsabi na si Marcoleta, pwede ba akong magtanong doon sa 2 testigo na presenta ni Lacson na nagpuproba na yung 30 Tamarin Street na Forbes Park ay pag-aari ni Martin Romualdez. Imbis na pasagutin niya yung 2 witness, siyang sumagot. Nagiging pangatlong testigo siya. Kasi lahat ng mga tanong ni Marcoleta, siyang sumasagot. Parang naging katawa-tawa si Coratong Baleling Senator. Di ba? Kaya nga ikaw dapat ang chairman, pagbigyan mo yung mga ibang members ng Blue Ribbon Committee na magtanong kusa, pero ikaw ang sumasagot. Doon pa lang, klarong-klaro na walang kwenta talaga yung Blue Ribbon Committee investigation. So, by just looking at that, makukonclude mo na yung totality ay talagang muro-muro lang ni Lacson. Opo, lalo na't lumabas po yung leak document patungkol nga po dito sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee na kung saan ay ilang opisyal nga po ang mambabatas ang sasampahan ng kaso. Attorney, ano naman tingin po ninyo doon? Kayo, so yung pa lang, yung sinasite ko na kabulastugan, indication na yan na walang kakwenta-kwenta yung Blue Ribbon Committee report. Opo.
Well, anyways, attorney, siguro mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Na mga kababayan, nakikita na natin na doon sa report na naririnig natin, sadsad na ang ating ekonomiya, sadsad na ang ating bayan. Yung inflation ay pataas, tapos yung growth rate natin 3% na lang. So paano natin hahabulin yung deficit? 6.7 trillion yung 6.7 trillion yung ating budget, pero yung revenue ng gobyerno 4.9 trillion lamang. Pero base sa growth rate na 3%, baka lalaki pa yung deficit natin. Hindi natin magagampanan ang tungkulin natin na ng ating gobyerno na palakasin ang ekonomiya, bigyan ng karampatang kapasidad ang ating mga kababayan na umusad sa kanilang kalagayan ngayon na talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan. So, nananawagan po ako sa ating mga good thinking ng mga Pilipino na mapagmasid tayo, magbuklod-buklod tayo upang isulong natin ang patuloy na pagkwestiyon ng mga ginagawa nitong si President Marcos Jr. Questionin natin yung kanyang abilidad, kung may kakayahan pa ba siya, lalo na may mga reports na malubha yung kanyang sakit. Hindi niya sinusunod ang saligang batas, hindi siya nagbibigay ng bulletin kung anong kalagayan niya na tunay, lalo tayong magdidemand for accountability sa ating Pangulo at sa kanyang mga kasabwat na mga officials. Yun po ang gagawin natin, mga kababayan.
Alright, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Maraming salamat po. Ayun po mga kababayan. Opo. Ayun po mga kababayan, si Attorney Jacinto Paras, dati pong Presidential Advisor on Political Affairs, ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga. Patungkol nga po dito sa issue po ng pagbasuran ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At doon naman po sa timing ng pag-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at ang issue po ng umano'y palit liderato dyan sa Senado ang ating pong natalakay with Attorney Paras, mga kababayan. Samantala, nagpahayag po ng pagkarismaya ang isang political analyst kaugnay naman sa pagbasura ng House Committee on Justice sa dalawang reklamong impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa analyst, tila sinadyang pahinain ang mga reklamo para hindi ito lumusot. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Tuluyan nang ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang reklamong impeachment laban kay PBBM. Ito'y matapos ideklara ng komite na walang sapat na basihan at substansya ang mga paratang upang ituloy ang pagdinig. Kabilang narito ang reklamong inihain ng Makabayan Bloc. Pero ayon kay Professor Froilan Calilong, isang political analyst, inaasahan na niya ang resultang ito dahil sa kakulangan umano ng paghahanda sa mga nasabing reklamo. Siyempre kinakailangan talaga, no, as with any other case, there must be that probable cause, no. At least magkaroon tayo ng sustansya, magkaroon ng batayan, magkaroon ng laman yung reklamo. Pero nakita naman natin, we cannot have a good and competent impeachment complaint if we are just presenting mere allegations without substantiating or at least at the very least some very simple circumstantial evidences. Hindi rin ikinatuwa ni Calilong ang hindi pagtanggap sa ikatlong impeachment complaint na inihain ni na former Congressman Mike Defensor at Attorney Jing Paras. Para sa analyst, mas may bigat at mas may laman sana ang reklamong ito. Nakita natin ito dito sa unang impeachment complaint, no. Kaya nga I am very dissatisfied na hindi tinanggap yung pangatlong impeachment complaint na inihain nila former Congressman Mike Defensor, Jing Paras, no, kasi sa aking pananaw yun talaga yung mas may lalim, mas may sustansya at mas may laman na impeachment complaint. Naniniwala ang analyst na posibleng taktika ito upang harangin ang mga seryosong reklamo, isang estratehiyang nagamit na rin umano noong mga nagdaang administrasyon. Samantala, nagpasalamat naman ang Malacanang sa naging desisyon ng Kamara. Ayon kay PCO Undersecretary Claire Castro, nasunod ang tamang proseso at nanaig ang katotohanan sa pagbusisi ng mga mambabatas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Prince Tripoli, SMNA News. Samantala, break lang muna tayo mga kapartners at magbabalik po ang Pulso ng Bayan. Isang pindot lang, pwede kang maka-jackpot. Mukhang masaya at easy money lang. Sa murang halaga,
pwede ka na tumaya sa online gambling at e-casino apps. Mayroong sabong, slot machines, mahjong, poker at iba pa. Kailangan mo lang ng smartphone, e-wallet at internet. Pero ang aliw na ito, unti-unting nagiging bitag para sa mga Pilipino. Lalo na kung ang paborito mong artista o influencer ang mukha ng app. Mas madaling makaengganyo, diba? Parang safe naman kasi may kilalang mukha. Pero sa likod ng ngiti, sugal pa rin ang itinutulak. At syempre, mas madali ring itago ang pagkalulong sa bisyong ito. Walang pisikal na kasino o pasugalan, walang kaharap, walang accountability, kaya't mas lumalala ang adiksyon. Dagdag pa rito, maraming online gambling apps at walang regulasyon. Sa likod ng mga makukulay na interface at papremyo, nakatago ang problemang bumabalot ngayon sa bansa. Ang pagkalulong ng maraming Pilipino sa online gambling. Pwede maglaro kahit saan, kahit kailan, kahit sino, bata man o matanda, pwedeng malulong. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakalulong sa online gambling ay nagdudulot ng matinding stress at anxiety, pagkakabaon sa utang, pagkawasak ng pamilya, pagkawala ng tiwala sa sarili. At tulad ng ibang bisyo, may mga senyales ito tulad ng hindi makapagpigil kahit walang pera, palihim na tumataya, pagpapabaya sa trabaho, pamilya o sarili. Sa bawat taya, may mga taong tunay na kumikita, mga malalaking negosyante at investors na negosyo ang bisyo ng masa. Para sa kanila, perang pumapasok lang ito. Pero para sa ordinaryong Pilipino, kabuhayan at relasyon ang nauubos. At ang masakit, tila matagal itong nahayaan. Hindi ito naging prioridad ng mga nakaupo sa taas hanggang sa sobrang lumala at halos naapektuhan na ang buong komunidad. Ngayon, sa dami ng nalulung at sa laki ng pinsalang naidulot, sa kapalalong umugong ang mga panukalang batas para higpitan ng online gambling, gaya ng pagbabawal sa paggamit ng e-wallets para tumaya, pagtaas ng minimum bet, mas mahigpit na identity verification, pag-block ng mga illegal na gambling sites, at bawasan o ipagbawal ang mga ads na target ang kabataan. Maaari itong magmukhang laro lang, pero sa katotohanan, isa itong sugal sa kinabukasan. Ang kita na dapat sa mga pangunahing pangangailangan o ipon na uubos sa sugal. At sa mundo ng online gambling, mas madali kang matalo kaysa manalo. Huwag hayaang sugal ang magdikta sa iyong buhay. Isang paalala mula sa SMNI. Ikaw ba ay namomroblema sa taas ng electric bill buwan-buwan? Huwag mag-alala, narito ang ilang paraan upang makatipid sa kuryente. Patayin ang mga ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Sa halip ay gumamit ng natural na liwanag upang makatipid sa kuryente. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kung hindi ginagamit. Iwasan ang paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay. Gumamit ng LED bulbs. Ito ay mas tipid sa kuryente kumpara sa mga incandescent at fluorescent bulbs. Regular na linisin ang mga appliances tulad ng electric fan, aircon vents at refrigerator. Magkaroon ng takdang araw sa isang linggo sa pamamalansya at paglalaba. Gumamit ng energy-efficient appliances. Tandaan, maging wais sa paggamit ng kuryente upang makatipid para mas gumaan ang buhay. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng SMNI. Nagbabalik po ang Pulso ng Bayan. Ibinasura po ng Sandigan Bayan 3rd Division ng ilan sa mga inihaing mosyon ng kampo ni dating Senador Bong Revilla. Para ito sa kinakaharap na kasong malversation kaugnay ng umano'y ghost flood control projects sa Pandi, Bulacan. Narito balita ni Sheena Torno. Hindi kinatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang ilan sa mga mosyon ng akusadong si dating Senador Bong Revilla. Kabilang naritong hiling niya na mailipat siya sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Base sa pahina 25, nakasaad sa mosyon ni Revilla ang dahilan kung bakit nais nito na manatili sa pasilidad ng PNP. Ayon kay Revilla, kung sa regular na jail facility umano siya mananatili, ay mataas ang posibleng panganib na siya ay masaktan, maharas o ma-assassinate dahil sa gang-related violence lalo na't public figure ito. Dagdag pa niya,
Mas ligtas umano siya kung nakadetine siya sa PNP Custodial Center dahil sa sapat ang seguridad at bantay. Ayon sa korte, ang mga alegasyon ni Revilla tungkol sa banta sa kanyang buhay ay puro espekulasyon lamang. Kaya wala raw sapat na rason para paniwalaan delikado ang buhay ni Revilla para ilipat siya sa Custodial Center. Una na ring sumulat si PNP Chief Jose Nartates noong January 20. Hiniling niya kay Presiding Justice Geraldine Faith Ekong na huwag nang maglabas ng commitment order para sa PNP Custodial Center at iba pa nilang pasilidad sa buong bansa. Paliwanag ni Nartates, ginagamit lamang bilang temporaryong pasilidad ng mga detainee at malaking bigat sa kanila ang gastos at manpower para sa pagbabantay sa mga akusado. Tiniyak naman ni Jail Warden at Superintendent Maria Lourdes Pasion na ligtas ang male dormitory sa Payatas. Itinalaga ang jail dormitory para sa mga akusado ng flood control scandal. Sapat ang manpower at hindi rin anya ito congested. Katunayan may sapat anya itong air ventilation, shower room, lavatory, ceiling fans at beddings at iba pa. Bukod kay Revilla, denied o ibinasura rin ng korte ang mosyon ng kampo ni dating DPWH Bulacan Engineer Emelita Huat na manatili siya sa Bulacan Provincial Police Office. Hindi rin pinayagan ng korte ang mosyon ng kampo ng dating senador at kapwa-akusado na si Juanito Mendoza na magkaroon ng muling pag-iimbestiga, deferment ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang pagbasura sa kaso dahil sa kakulangan ng basihan. Samantala sa text message naman ng lead legal counsel ni Revilla na si Attorney Ramon Esguera sa SMRay News, sinabi nitong wala pang aksyon ang depensa. Hindi pa anya natatanggap ng kampo ang formal na desisyon ng korte at kapag natanggap na ito, magpupulong sila upang pagplanuhan ang kanilang susunod na hakbang. Matatandang nahaharap sa kasong malversation si Revilla at mga kapwa-akusado nito ng mga DPWH officials dahil sa umuray 92.8 milyong flood control scandal sa Pandi, Bulacan. Nagkaroon din umano ng sabwatan ng mga akusado upang mailabas ang pondo. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. Tinanggihan ng Department of Budget and Management o DBM ang hirit ng Commission on Elections o COMELEC na dagdagan ng pondo para sa special election sa syudad po ng Antipolo. Ayon po sa COMELEC, kulang ang 11 milyong piso na kailangan para isagawa ang halalan. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Hindi lumusot sa Department of Budget and Management o DBM ang inihirit na dagdag pondo ng COMELEC para sa gagawing special election sa 2nd District ng Antipolo City sa March 14. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Garcia, 11 million pesos lang ang aprobadong budget para sa pagdaraos ng special election. Pero anya, 98 million pesos ang kailangan ng komisyon. Paliwanag ni Garcia, malaking bahagi ng kanilang pondo ay para sa honoraria ng mga gurong magsisilbi sa halalan. Hindi naman po ganun kalaki yun, 98 million. An election should always be a priority of anyone, of any government. Hindi po ba, hindi lang dapat si COMELEC. Sana po matulungan kami ng ibang ahensya ng pamahalaan. Wala naman po may kagustuhan na magkakaroon tayo ng special election na ganito dahil wala naman po may kagustuhan na magkakaroon ng vacancy. Wala po kami magawa. Obligado kami na mag-conduct ng halalan kahit pa nga walang budget. Kinakailangan hanapan namin. Kaya po kami humihingi at nanghingi ng tulong. At sana po, sa mga susunod, wag naman po mangyayari ng ganyan na magmamakaawa si COMELEC upang makapanghingi ng budget na hindi naman po kami mabibigyan na naman. Himutok pa ni Garcia, hindi man lang daw sila pinatawag para maipaliwanag ang inihihirit na pondo. Giit niya, wala silang unobligated fund para hindi mapagbigyan ang kanilang request. Sana po pinatawag man lang kami. Wala pong conference man lang. Hindi po man lang nagpatawag upang ipaliwanag namin ito po kasi ang kailangan, etc., etc. Nung po mga nakakaraan, lagi po kaming pinapatawag kapag kami mga ganyan upang makapagpaliwanag din ang side niya. At yun po lang gusto lang natin, sana po wag naman ganyan. Dahil dito, wala nang choice ang poll body kundi mag-realign ng pondo o gumamit sa kanilang savings. Sa madalang araw ng Huwebes, nagsimula na ang 3 araw na itinakda para sa filing ng Certificate of Candidacy o COC sa mga kakandidato sa special election. Ang special election sa 2nd distrito ay kasunod yan ng nabakanting posisyon ng namayapang si Representative Romeo Acop. Inaasa ng COMELEC na nasa 6 na aspirant ang maghain ng kandidatura. Payo ni Garcia sa mga magsusumiti ng COC, huwag hintayin ang deadline sa Pebrero 7. Samantala, hindi muna aaksyonan ng COMELEC ang nabakanting posisyon ni ACT-CIS Representative Edvic Yap na kamakailan ay nagbitiw sa pwesto.
Ayon kay Garcia, hihintayin muna nila ang abiso ng ACT-CIS bago ilabas ang listahan ng mga nominado na magiging basihan ng pag-akyat sa pwesto ng susunod na nominado. Ang trigger dapat dito ay yung pagtanggap ng resignation. Kung tutuusin, ang dapat talagang pagtanggap ng resignation ay manggagaling muna sa party list at hindi sa House of Representatives. Kasi siyempre, bago ka maging miyembro ng House of Representatives, ikaw muna ay nominee ng iyong party list. Kung first nominee si Yap, aakyat bilang unang nominado ang second nominee, kasunod ang iba pang nasa listahan. Matatanda ang lumutang ang pangalan ni Yap sa mga nasasangkot sa anomalya sa flood control projects bago ang kanyang pagbitiw. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Marit Gonzalez, SMNI News. Samantala, hindi rin sapat para kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naitalang pagbagal ng food inflation nitong Enero. Ayon sa kalihim, posible pa rin itong magbago anumang oras, lalo na kapag tumaas muli ang presyo ng pagkain at nagkulang ang supply. Narito balita ni Sheena Torno. Bahagyang bumagal ang food inflation nitong Enero na nagbigay ng kaunting ginhawa sa mga mamimili matapos ang holiday season. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang food inflation sa 0.7% nitong Enero mula sa 1.2% noong Disyembre. Mas mababa rin kumpara sa naitalang 4.0% noong Enero ng nakaraang taon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bagamat positibo ang pagbaba ng food inflation pero hindi ito nangangahulugan na dapat maging kampante na ang pamahalaan. Kailangan pa rin anya ng mas mahigpit na pamamahala sa supply ng pagkain mula sa produksyon, importasyon hanggang sa distribusyon. Dagdag pa ni Laurel, dahil anumang pagkukulang ay maaaring magdulot muli ng pagtaas ng presyo. Sinabi rin ng PSA na bagamat bumabang food inflation ay may mga pagkain pa rin nakitaan ng pagtaas sa presyo gaya ng bread o bakery products, dairy at itlog, prutas at nuts, at mga ready-made food. Samantala sinabi naman ni Department of Agriculture Secretary Laurel na malaki ang naging ambag sa pagbaba ng food inflation dahil mabagal ang pagtaas sa presyo ng gulay at iba pang produktong agrikultural. Sa datos ay nagmura rin ang presyo sa bigas kumpara noong nakaraang taon. Sa kabuuan, ang food inflation ay nag-ambag ng 0.3 percentage point o 15.1% sa headline inflation nitong Enero. Kabilang sa pinakamalalaking nag-ambag ay ang isda at seafood, gulay at karne. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Inaresto naman partner Jade ng Bureau of Immigration o BI ang ilang Chinese nationals sa tatlong magkakahiwalay na operasyon sa Zamboanga City at sa Tabuk City sa Kalinga dahil sa paglabag po ito sa Philippine immigration laws. Inaresto sa Zamboanga City si Rong Tianxi matapos madiskubring aktibong namamahala ng isang tindahan ng cellphone kahit hindi tugma ang kanyang visa record. Ayon sa BI, ang kanyang working visa ay nakapetisyon sa isang kumpanya sa Quezon City. Samantala sa Tabuk City, Kalinga naman, hinuli si Huang Shilai matapos makitang personal na nagpapatakbo ng isang negosyo kahit overstaying na at walang kaukulang permit. Hindi rin siya nakapagpakita ng valid travel documents. Sa hiwalay na operasyon sa Barangay Bulanao, inaresto rin si Wang Weifang, Huang Minggue at Huang Mingjiao dahil sa overstaying, illegal na pagtatrabaho at pagiging undocumented. Dinala sa Maynila ang mga inarestong dayuhan para sa booking at posibleng deportation proceedings. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, magpapatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa mga dayuhang lumalabag sa immigration laws at sangkot sa illegal na trabaho. Samantala, humihiling sa Korte Suprema ang isang guro mula Las Piñas na ipatigil ang ordinansa ng Maynila na nagtataas ng garbage collection fee para po sa mga negosyante. Kasama sa petisyon ang kahilingan na maglabas po ng temporary restraining order at i-refund ang mga nakapagbayad na. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Ang high school teacher na pabalik-balik na sa Supreme Court dahil sa paghain ng petisyon sa iba't ibang isu, muli na namang personal na nagtungo sa kataas-asang hukuman para naman kwestiyonin ang mas mataas na garbage fee sa Maynila na nakapaloob sa Manila City Ordinance No. 9151. Sa pinakabagong petisyon ni Barry Tayam, humihiling ito na makapagpalabas ng temporary restraining order ang SC laban sa naturang ordinansa sa paliwanag na iligal at labag sa ligang batas ito.
Maliban dyan, masama daw ang idinudulot sa mga negosyanteng direktang tinatamaan ang biglang pagtaas ng singil sa koleksyon ng basura. Napag-alaman na 10 beses na mas mataas o umaabot sa 1,200% ang itinaas ng singil sa garbage fee sa Manila para sa mga negosyante o establishmento na magre-renew ng business permit. Ayon kay Taya, may grave abuse of discretion ng LGU dito dahil wala umano itong ginawang public consultation at hindi sumunod sa mandatory publication requirements na ang ordinansa. Binaipas din umano ng ordinansa ang tungkulin ng mga barangay pagdating sa waste segregation at pangungulekta. So imagine natin kung yan ay 10,000 na garbage fee yung dating binabayaran, magiging 120,000. So hindi po yun makatarungan. Sobrang laki po. At meron pong obvious na abuse of discretion ang ginawa ng lungsod ng Maynila kasama po ang konseho nito. Tiwala ang petitioner na makakalusot ang kanyang petisyon kahit hindi naman siya taga Maynila. Kadalasang nababasura ang ilang petisyon sa Korte Suprema kung ang petitioner ay hindi naman direktang naapektuhan ng mga isyu na dinudulog sa korte. Pero hilit dyan ni Tayam, isang valid concern ang inaakyat niya sa kataas-asang hukuman dahil may epekto ito sa kalikasan. Meron din naman po kinalaman ang usaping garbage fee sa environmental health. Ang legal standing po ay nare-relax pagdating po sa mga environmental issue at pwede po ang legal standing or locus standi ng isang concerned citizen. Gusto ni Tayam na maliban sa TRO ay maibalik sa mga negosyante o magkaroon ng refund sa mga nakabayad na ng mas mataas na garbage fee mula nang umiral ang 2026 business permit renewal period. Nauna nang ipinaliwanag ni Manila Mayor Isko Moreno na kinakailangan nila ang pagtaas ng singil dahil sa pagmahal ng bayarin sa koleksyon ng basura. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Isang makasaysayang hakbang po ang isinagawa ng bayan ng Malvar, Batangas matapos itong maging kauna-unahang LGU sa Southern Luzon na gumamit ng Centralized Waste to Energy Program. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa harap ng lumalaking populasyon at dumadaming basura, pinili ng lokal na pamahalaan ng Malvar ang isang pangmatagalan at makakalikasang solusyon. Ang paggamit ng basura tungo sa enerhiya bilang bahagi ng inisyatibang ito. Nakipag-ugnayan ang Malvar LGU sa Alterna Verde Corporation, isang environmental technology company, at Damascus Road Logistic Corporation na siya namang mga kasiwa sa maayos, ligtas at sistematikong pag-iikot, paghakot ng municipal solid waste. Ang lahat ng mga nakolektang basura mula sa bayan ay dadalhin sa Waste to Energy Facility ng Alterna Verde sa San Pablo City sa halip na magtayo ng mga panibagong pasilidad sa loob ng Malvar. Sa nasabing pasilidad, iproproseso ang basura gamit ang Sustainable Environmental Resource Regenesis System Technology, isang makabagong sistema na gumagamit ng biomethanation at anaerobic digestion upang makalikha ng renewable natural gas na ginagamit naman sa pagbuo ng kuryente. Bukod dito, nalilikha rin ang organic soil conditioner na maaaring makatulong sa lokal na sektor ng agrikultura. Ayon kay Municipal Mayor Admiral Artemio Abu, ang proyekto ay malinaw na katuparan ng kanyang advokasya sa responsableng pamamahala at sa kalusugang pangkomunidad. Binigyan din naman ni Gary Llanes, ang AVP ng Strategic Projects ng Alterna Verde Corporation, na ang programa ay sumasalamin sa isang bagong pananaw sa waste management. Pangungunahan ng Municipal Environment and Natural Resource Office o MENRO ang mas pinaigting na kampanya sa waste segregation, information drive at mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran upang masiguro ang tagumpay at pangmatagalang pagpapatuloy ng programa. Sa pamagitan ng proyektong ito, itinatakda ng Malvar ang isang bagong pamantayan sa lokal na pamahalaan kung saan ang basura ay nagiging enerhiya, ang hamon ay nagiging oportunidad at ang kinabukasan ay mas magiging malinis, ligtas at pangmatagalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.
Samantala, bago na tayo tuloy magtapos, batiin muna natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw. Happy birthday kay Romero Macarce, kay Mary Ann Sancho, kay Darlene Santos. At sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, may Almighty Father through His Son. Bless you all. At dyan po nagtatapos ang ating Friday edition ng Pulso ng Bayan muli. Maraming salamat po sa lahat na patuloy pong sumusubaybay dito sa SMNI para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hanggang sa Lunes, happy weekend po sa ating lahat. This is SMNI News Channel. Truth that matters.